tandaan niyo po, totoo po ang impyerno. Hindi po totoo yung sinasabing, ito na yung impyerno yung nakikita natin. Hindi po ito yung impyerno. Ito po yung gawa ng Diyos. Creation po ng Panginoon ito, hindi ito impyerno. Mayroon pong lugar ang impyerno. Unang-una, para sa kanino yun? Para kay Satanas. Pangalawa, para sa mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon Hesus. Sabi mo ng Matthew, lahat ng mga nagsitangi sa Kanya, ba? Ay hindi makakaabot sa kaluluwa ng Diyos. At isa pa, yung basahin ko po sa Matthew chapter, tingnan natin, Matthew chapter 25, verse 41. Kasi po, merong mga nagsasabi na ay, nagsisimba naman ako lagi. Okay na yan. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. Okay na yun. Kahit hindi na ako magsimba, okay na yun. Naniniwala ako sa Biblia. Lumayo ka. Hindi kita kilala. Darating po yung araw na gano'n, na nang dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo kilala ng Diyos. Kaya po ito yung dahilan bakit kami pumunta dito. Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Dahil meron po siyang pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sino ng tao. Na sa pamamagitan noon, galing po ang anak niya, kaisa-isa ng anak, galing sa langit, ito ay Diyos, pinapunta niya sa lupa para bayaran ang mga nagawa nating kasalanan. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Kung minsan yung mga katabi natin, mga asawa natin, mga kaibigan natin, kaya nang sabihin, I love you, mahal kita, pero sa salita lang, hindi pa rin pumabigat. Ano mo mas maganda? Sinabihan ka lang, mahal kita, pero hindi pinapakita. O sinabing mahal kita, tsaka pinakita. Di ba mas maganda po yung sinabi na mahal kita, tapos pinakita? Ang mismo sinabi niya, mahal niya tayo. At hindi niya lang sinabi, pinakita niya sa pamamagitan ng kaisa-isa ng anak. Sino yun? Si Jesus. Kaya maganda po tayo sa ating Panginoon ba tayo? Una, tayo ay makasalanan. Bakit may kamatayan? Bakit may impyerno? Pang-apat, bakit may kaligtasan? Bakit may kaligtasan? Unang-una, dahil meron kapahamakan. At sino yung mga mapapahamak ngayon? Yung mga hindi magsisisampalataya sa Panginoong Hesus. Eh sino ba ang Panginoong Hesus? Hindi po siya tao na nagkaroon ng kapangyarihan. Kaya naging biglang Diyos. Hindi po siya yung napapanood natin. Hindi po siya superhero na kumain ng anumang prutas at lumakas. Hindi. Siya ay Diyos. Magmula pa ng una. Diyos siya, si Jesus. Galing siya ng langit, mga bata, mga matatanda, at sa mga nakakapakinig pa po. Galing siya ng langit. Okay? At siya ay nagkatawang tao. Hindi po siya tao na nagkatawang Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit na po ginawa yun? Philippians chapter 2, verse 8. Ang babasahin ko po. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 8. Ano po? Sabi dito, and being found, fashioned as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sa verse 7, verse 6, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of little reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Bakit siya nagkatawang tao? Para malaman niya na kung ano ba yung dinadanas ng tao. Okay? Para makita niya, maramdaman niya na, ganito pala, ganito pala, ganito pala. Pero, sabi ng Corinthians, 2 Corinthians 5:21, siya ang tao na hindi nagkasala. Hindi po nagkasala ang Panginoong Hesus. Kaya kung tayo po magsasampalataya sa Panginoong Hesus, pinakita niya na siya ay Diyos, na siya ay tagapagligtas, na tayo ang mga napapahamak ng dahil sa kasalanan ay kaya nang iligtas. Pangako niya, mansyon sa langit. Di ba? Ano kung rason ba't hindi tayo manampalataya sa Panginoon? Ano po yung pumipigil sa atin? Okay? Bakit ba may kaligtasan? Kasi dahil may napapahamak. At
wala pong kasiguraduhan ng buhay. Hindi po natin alam, baka pagtapos po nito, wala na tayo. Hindi ko po alam, baka last na po natin itong pagkikita. Hindi ko po alam eh. Hindi po, airport, maganda na sana kasi secured ka doon. Aba, nabangga bigla ng sasakyan. Patay! Hindi po natin alam ang buhay. Walang kasiguraduhan ng buhay. Pwede po tayo magplano, pero yung kapahamakan, yung kamatayan, hindi po natin may iwasan. Kaya may kaligtasan. Dahil may mga napapahamak. Ibig sabihin daw, dito sa lupa, walang kayang magligtas. Ako po, taga-share lang ako sa inyo, taga-bahagi lang po ako sa inyo. Pero hindi ko kayo kayang ligtas. Ang mga pastor po na pumupunta dito, nagbibigay ng oras, nagbibigay ng kanilang lakas, pero hindi po nila kaya kayong iligtas. Ang tunay at kaisa-isa lamang pong nagliligtas ay si Jesus. Hindi po ang relihiyon natin. Amen. Hindi po ang alam mga mabuting gawa natin. Dahil kahit gawin po ng gawin natin yun, nagkakasala pa rin po tayo. Kaya kung ilalagay po natin sa ating sarili yung kaligtasan, hindi po sapat. Dahil sa langit, perfecto. Ang tanong, meron bang perfectong tao? Wala. Kaya lahat po tayo, si Jesus lamang po ang tagapagligtas. Okay? At paano niya nga ba na binayaran ang ating kasalanan? Diba? Sabi na